Marahil madalas kang makakita ng rubber tree plant na ibinebenta o kaya naman mayroon ka nitong tanim. Ano nga ba ang kahangahangang pakinabang na naidudulot sa buhay ng mga nag-aalaga nito? At ano ba ang mga dapat tandaan kung mag-aalaga ka ng ganitong uri ng halaman? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa rubber tree plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ficus elastica ang opisyal na pangalan nito, ngunit karaniwan itong kilala sa pangalan na rubber tree plant, rubber fig o Indian rubber tree. Ito ay kabilang sa pamilya ng Ficus genus o mas kilala natin sa tawag na balete. At native ito sa South at Southeast Asia. Ang rubber tree plant ay mayroong malalaki, malalapad na paoblong at makintab na mga dahon. Maaring lumaki at maging malapad na puno ang rubber tree kung ito ay direktang nakatanim sa lupa, lalo na kung ito ay nasa wild. Ngunit sa ngayon na nagiging popular na ito na houseplant, maaari na din itong itanim sa paso. Narito ang mga kahangahangang katangian ng rubber tree plant. Meron itong therapeutic value. Ang pag-aalaga ng indoor plant katulad ng rubber tree plant ay nakakatulong para mawala ang iyong stress. Sa simpleng pagtitig at paghawak sa mga dahon nito ay nire-relax nito ang ating pakiramdam na mabuti para sa mental at emotional na kalusugan natin na tinatawag na horticultural therapy. Nakakatulong ang pakikipag-interact sa halaman upang mabawasan ang mga sintomas ng depresyon, stress at anxiety. Ini-improve nito ang ating pagtulog. Ang rubber tree plant ay nagpo-produce ng mas maraming oxygen sa gabi kumpara sa carbon dioxide na inilalabas nito. Kaya naman ang pagkakaroon ng rubber tree plant sa kwarto ay nagpapataas ng antas ng oxygen. At ayon sa pag-aaral, kapag mataas ang antas ng oxygen, ay maaaring makatulong ito upang mapaganda ang kalidad ng iyong pamamahinga sa gabi o pagtulog. Ang rubber tree plant ay naglilinis ng hangin. Pag naglagay ka ng rubber tree plant sa loob ng bahay, ay lilinisin nito ang hangin sa loob ng iyong tahanan dahil ina-absorb ng halamang ito ang mga pollutant sa hangin katulad ng formaldehyde, xylene at toluene. Ito ay ayon sa pag-aaral na isinagawa ng NASA Clean Air Study, isang organisasyon na pinag-aaralan kung paano linisin ang hangin sa mga silyadong kapaligiran tulad ng mga estasyon ng kalawakan o space stations. Isa ang ficus sa 7 halaman na sinasabing pinakamasipag magsala ng hangin. Ang rubber plant ay isang lucky plant. Maraming uri ng ficus ang itinuturing na lucky plant dahil sa katangian ng dahon nito na pabilog at makintab. Kabilang na nga dito ang rubber plant. Kapag meron ka nito sa loob ng iyong bahay ay sinasabing magbibigay ito ng swerte at kapayapaan. Ito ay ayon sa mga feng shui expert. Ngunit ito ay simbolo lamang. Sipag at tiyaga pa din ang susi para swertehin sa buhay. Kabilang din sa mga uri ng ficus na itinuturing na lucky plant ay ang Ficus ginseng, Ficus microcarpa, weeping fig, African fig, at fiddleleaf plant. Ang rubber plant ay ginagawang indoor plant. Kung nais mong mag-alaga ng rubber plant sa loob ng bahay, mainam na ilagay ito sa mga lugar na maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw, katulad ng bintana, pintuan, maging sa loob ng kwarto na maliwanag at may kaunting sikat ng araw. Ang aesthetic na kagandahan ng mga dahon nito ay makakatulong din upang gawing attractive ang kinalalagyan nitong pwesto. Ang rubber plant ay madaling patubuin, paramihin at alagaan. Ang rubber plant ay napakadali lamang alagaan kapag maibibigay dito ang tamang pangangailangan nito. Kailangan nito ng maliwanag hanggang sa katamtamang sikat ng araw. Maaari itong mabuhay sa mga shady o yung mga lugar na hindi nasisikatan ng araw, ngunit mayroong liwanag. Kaya naman itinuturing ito bilang indoor plant dahil kaya nitong mabuhay sa loob ng bahay.
Diligan lamang ito ng tubig kapag kailangan at iwasan na masobrahan sa pagdidilig. Sa pagpaparami naman ng halamang ito, pwede itong paramihin sa pamamagitan ng air layering at stem cuttings. Pinuputol ang mga sanga nito, saka itinutusok sa lupa, o kaya naman ay ibinababad sa tubig hanggang sa magkaugat ito. Narito ang mga dapat at di dapat gawin sa pag-aalaga ng rubber plant bilang indoor plant. Diligan lamang ito kapag tuyong-tuyo na ang ibabaw ng lupa. Iwasan ang palagi ang pagdidilig upang hindi mabulok ang mga ugat nito. Ang mga halamang nasa loob ng bahay ay sensitive sa sobrang moist na lupa dahil dito namumuo ang fungus. Mainam na ipandilig ang tubig ulan o hugas bigas na tubig. Imbes na diligan araw-araw, mainam na mag-spray sa mga dahon nito dahil gusto ng halaman na ito ang moist ang kanilang dahon. Iripat ito kung kinakailangan o kaya naman magdagdag ng lupa sa paso. Ugaliing punasan ang mga dahon nito isang beses sa isang linggo o kung nakikitang makapal na ang nakukolektang alikabok nito upang makahinga ang halaman at makapaglabas ng sariwang oxygen. Upang manatili itong malusog, maglagay ng liquid fertilizer o kaya naman magdagdag ng organic fertilizer sa lupa. Dahil ang halaman na nasa paso ay limitado lamang ang nutrients na maaring maubos kalaunan. Maaring magdilig ng hugas bigas o maglagay ng animal manure. Ang rubber plant ay isang napakagandang karagdagan na halaman para sa may hilig sa indoor plant. Bukod sa elegante nitong itsura, di matatawaran ang mga benepisyong kaya nitong maibigay sa atin. Ikaw ba, kaurban? Mayroon ka na ba ng halamang ito? Ano ang masasabi mo sa halamang ito? Mayroon ka bang sekreto sa pag-aalaga ng indoor plant na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahagi ang iyong komento at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.